Meron pong isang sikat na blockchain developer na nagngangalang Bird ang nagpost sa platform na X at ang kanyang maikling statement ay literal na nagpasiklab ng matinding debate dito sa mundo ng crypto. Sabi nga niya naman ay if you have over 50% of your net worth in XRP, you are a genius. Grabe ang statement na yan. Isipin po ninyo mga ka-crypto, higit sa kalahati ng iyong kabuwang net worth ay nakalagay sa iisang crypto asset lamang na si XRP. Para sa mga traditional financial advisor, ang ganitong klasing payo o desisyon ay matatawag na isang malaking no-no o sobrang delikado. Ang laging itinuturo po sa atin sa traditional na mundo ng finance ay ang tinatawag na diversification o ang pagkalat ng iyong risk sa iba't ibang stocks, bonds o asset. Huwag mo raw ilalagay ang lahat ng itlog mo sa iisang basket. Pero bakit nga ba para sa analyst dito na si Bird na nagbahagi ng kanyang pananaw, ang mga taong gumagawa nito kay XRP ay hindi mga siraulo, kundi mga genius. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na logic sa likod ng bahayag na ito. Titingnan po natin kung bakit ang long-term potential na XRP ay nagbibigay ng ganito katinding kumpiyansa sa mga developers at saka institutional experts. Haharapin po natin ang katotohanan kung bakit ang asset na ito ay may kakaibang katangian na hindi mo makikita sa ibang mga cryptocurrencies sa market ngayon. Ayan, upang maintindihan po natin kung bakit naniniwala itong si developer Bird dito na isang genius ang may malaking allocation kay XRP, kailangan nating bumalik sa pinakapundasyon ng utility nito, ang cross-border payments at institutional settlement. Karamihan sa mga crypto coins ngayon ay nakafocus po sa mga retail users, yung mga pambili ng kape, pang-transfer sa kaibigan, o pang-hype sa mga meme coins. Pero sa XRP po ay iba. Mula pa noong una, ang focus nito ay ang pag-modernize sa global financial system ng pagpapadala ng pera ng malaking bangko at institution. Sa aking opinion, kung susuriin po natin ang kasalukuyang takbo ng global banking system, umaasa pa rin sila sa tinatawag na correspondent banking networks. Sobrang luma na ng sistemang ito. Ang mga bangko ay napipilitang mag-maintain ng dambuhalang halaga ng kapital sa mga pre-funded accounts sa buong mundo na kung tawagin ay mga Nostro at Vostro accounts. Ang perang ito ay natutulog lang doon para lang masigurado na kapag may nagpadala ng pera mula sa isang bansa patungo sa isa pa, may liquidity na magagamit. Dahil dito, ang mga international transactions ay nagiging sobrang mahal at umaabot ng ilang araw bago ma-process. Kaya para sa akin, kapag titingnan mo sa XRP bilang solusyon, maiisip mo na agad kung gaano kalaki ang market na sinusubukan nitong sakupin. Sa XRP ay nagsisilbing isang bridge asset o tulay. Kaya po nitong mag-settle ng mga transaction sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo sa napakaliit na halaga. Ang pananaw ko po rito, ang mga investors na naglalagay ng 50% ng kanilang net worth kay XRP ay hindi lamang po basta nagbabakasakali. Sila ay pumuposisyon ng maaga para sa isang malawakang modernization ng global financial system. Para silang mga tao na bumili ng mga prime real estate sa gitna ng disyerto bago pa man itinayo ang isang dambuhalang lungsod. Kapag ang sistemang ito ay tuluyang niyakap ng mga malalaking central banks, ang demand sa liquidity ng XRP ay aakyat sa antas na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa regulatory clarity bilang ang ultimate weapon. Ayan, ang isa pang napakalaking haligi sa investment thesis ni XRP ay ang pagkakaroon nito ng regulatory clarity sa United States.
Pagkatapos ng maraming taon ng matitinding legal na pakikipaglaban sa US Securities and Exchange Commission o SEC, si XRP ay nakamit ang isang antas ng legal na katiyakan na kasalukuyang hinahanap-hanap pa rin ng halos lahat ng digital assets sa market ngayon. Para sa akin, ang regulatory victory na ito ay hindi lang isang simpleng panalo sa korte. Ito po ang pinakamalakas na competitive advantage. Ayan, highlight lamang natin. Competitive advantage ng XRP ngayon pong taong 2026. Isipin po ninyo itong mga kakripto. Ang mga malalaking institution, mga hedge funds, at mga investment banks, gaya po ng Goldman Sachs, ay may tinatawag na fiduciary responsibility. Hindi po sila pwedeng basta-basta mag-invest ng bilyong-bilyong dolyar ng kanilang mga kliyente sa mga assets na may banta na maban o makasuhan ng gobyerno. Dahil may legal clarity si XRP, ito lang ang bukod tanging digital assets, bukod kay Bitcoin at Ethereum na pwedeng hawakan ng mga institution nang walang takot sa regulatory risk. Kaya kapag sinabi po ng analyst na isang genius ang may hawak ng mahigit 50% net worth kay XRP, ang tinutukoy po niya rito ay ang pag-eliminate ng pinakamalaking panganib sa crypto space na kung tawagin ay regulatory risk. Habang ang ibang mga crypto projects ay nanginginig pa rin sa takot kung kailan po sila hahabulin ng SEC, sa XRP ay tapos na po sa yugtong yan. Nakalatag na ang mga regulasyon para sa kanya. Ibig pong sabihin ay mas ligtas ang kapital ng mga investors dito kumpara sa mga speculative altcoins na pwedeng maglaho sa loob ng isang araw dahil po sa bagong batas. Kaya ang pagtaya kay XRP ay isang kalkuladong desisyon dahil alam mong ang pundasyon po nito ay legal at protektado. Pag-usapan naman po natin ang pagbabago po sa global financial landscape. Ayan. Ang kwento po ni XRP ay hindi lang nagtatapos sa loob ng crypto market. Ang hinaharap nito ay direktang nakatali sa mas malalaking pagbabago sa global financial system na nararanasan po natin ngayon. May mga seryosong usapan na tungkol sa mga alternatibong payment networks at ang unti-unting pagbawas ng dependency ng mga bansa sa traditional na financial channels. Sa aking opinyon, kung mapapansin po ninyo ang geopolitical situation natin ngayon, maraming bansa ang naghahanap ng isang neutral, blockchain-based infrastructure para sa kanilang international trade. Ayaw na nilang kontrolado ng iisang bansa o isang organisasyon ang kanilang mga transaction. Dito, papasok ang kahalagahan ng XRP Ledger. Dahil ito ay isang decentralized, mabilis, at neutral na network, perpekto itong maging tulay para sa iba't ibang central bank digital currencies or CBDCs. Alam naman natin na ang Ripple ay aktibong kasali sa napakaraming CBDC initiatives sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pananaw ko po rito bilang isang market observer, ang XRP Ledger ang magiging pinaka-interoperable na system na magkakabit-kabit sa mga digital currencies ng iba't ibang gobyerno. Isipin mo na lang kung ang bawat digital peso, digital dollar o digital euro ay dadaan sa XRP Ledger para magpalitan ng value. Ang volume ng transaction na papasok po sa network ay magiging parang isang dambuhalang waterfall na walang tigil ang agos. Kung ang isang investor ay may hawak na 50% ng kanyang net worth kay XRP, ibig pong sabihin ay buong puso siyang naniniwala na ang hinaharap ng pera ay digital at si XRP ay magiging traffic enforcer ng lahat ng yan. Hindi ito isang simpleng pagsusugal. Ito ay isang structural bet sa ebolusyon ng global economy. Ayan, kapag pinag-uusapan po ay ang paglalagay ng malaking bahagi ng iyong net worth sa isang high conviction asset, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang market, kundi ang sarili mong emosyon. Madaling sabihin na naniniwala ka sa isang project, pero ibang usapan na kapag ang sarili mong pinaghirapang pera ang nakataya sa bawat galaw ng
candlestick sa chart. Ngayon, ang pagkakaroon po ng 50% net worth kay XRP ay nangangailangan po ito ng tinatawag na unshakable conviction. Sa aking karanasan, ang mga retail traders ay madalas na nagpapadala sa tinatawag na FOMO o fear of missing out at saka FUD o fear, uncertainty, and doubt. Kapag nakita po nilang umaakit ang ibang meme coins ng 100% sa loob ng isang araw, nakakaramdam po sila ng inggit at malamang na ibenta ang kanilang XRP para sumabay sa uso. Pero ang isang tunay na genius investor, ayon po sa pananaw ng analyst natin dito na si Bird, ay may disiplina na huwag tingnan ang maikling galaw ng market. Isipin ninyo ang isang tao na nagmamaneho ng isang mabigat na cargo truck na puno ng ginto. Hindi siya pwedeng basta-basta lumiko sa bawat iskinita dahil lang may nakikita siyang magandang tanawin. May destinasyon po siya at alam niya ang bigat ng kanyang dala. Ang XRP investor na may mataas na conviction ay ganyan din ang ugali. Alam niya na ang halaga ng XRP ay hindi nakabatay sa hype sa social media, kundi sa aktual na utility at institutional adoption. Ang pagka-genius ay hindi lang dahil sa pagpili ng tamang coin, kundi sa kakayahang manatiling kalmado habang ang lahat sa paligid mo ay nagpapanik. Ang disiplina na hawakan ang iyong posisyon sa kabila ng ingay ay ang tunay na magpapayaman sa iyo sa huli. Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat po natin pag-usapan ay ang supply dynamics ni XRP. Maraming tao ang nagrereklamo na malaki ang supply ni XRP, kaya mahirap daw po itong umakyat. Pero ang hindi po nila naiintindihan ay kung paano po gumagana ang institutional velocity at ang potensyal na magkaroon ng supply shock kapag nagsimula na po ang totoong utility. Kaya sa aking sariling pagsusuri, kapag ang mga dambuhalang institution ay nagsimula ng gumamit ng XRP para sa kanilang araw-araw na settlement, ang paraan ng paghawak ng supply ay magbabago. Ang mga institusyong ito ay hindi po bibili ng XRP ngayon para ibenta rin pagkalipas ng 5 minuto, gaya ng ginagawa ng mga day traders. Sila ay magsisecure ng malalaking blocks ng XRP para magsilbing permanenteng liquidity pool para sa kanilang mga transaction. Ibig sabihin, ang malaking bahagi po ng supply na umiikot sa mga exchanges ay unti-unting mawawala at mapupunta sa mga cold vaults o institutional escrow accounts. Kaya ang aking pananaw po rito ay kapag ang supply sa mga exchanges ay natuyo dahil sa walang tigil na pagbili ng mga institution, mararanasan natin ang tinatawag na supply shock. At kapag matapos ang demand pero halos wala nang nagbebenta sa order books, ang presyo ay walang ibang pupuntahan kundi paitaas sa isang napakabilis na paraan. Ang mga institution na naglaan po ng mahigit kalahati ng kanilang net worth kay XRP ay nauunawaan ang konseptong ito. Alam po nila na si XRP ay parang isang digital commodity na may limitadong supply. Kapag ang buong mundo ay nangailangan ng commodity na ito para sa kanilang financial transactions, ang mga naunang nakahawak po ng supply ang siyang magdidikta ng presyo. Kaya nga, para kay developer na si Bird dito, sila ay maituturing na mga geniuses dahil nakita po nila ang dulo ng laro bago pa man magsimula ang unang round. Ayan, sa bawat pag-angat po ng market, may mga yugto kung saan ang presyo ay tila nagko-consolidate ay hindi po ito gumagalaw sa mahabang panahon. Ito ang yugto na pinakamahirap para sa mga retail investors. Pero ito naman ang paboritong panahon para sa mga whales at saka malalaking institutions. Kung mapapansin po ninyo ang galaw ng XRP sa mga nakaraang buwan, madalas po itong pumasok sa mga mahahabang consolidation zones. Pero sa isang ordinaryong trader, nakakainip ito at nakaka-frustrate. Pero ang totoo, sa mga panahong ito, nagaganap po ang tinatawag na absorption. Kinakain po ng mga malalaking algorithms at saka institutions ang lahat ng supply na ibinebenta ng mga naiinip na retail investors o yung mga tinatawag po nating weak hands.
Ang aking pananaw sa ganitong market behavior ay malinaw. Ang stability po ng presyo sa gitna ng malaking volume ay patunay na may isang dambuhalang liquidity wall na sumasalo sa bawat pagbuhos. Ang mga institution ay hindi gustong patakbuhin ang presyo pa itaas habang nag-iipon pa sila. Gusto po nila itong panatilihing abot kaya hanggat maaari. Ang isang genius investor ay nakikita ang pattern na ito. Sa halip na magpanic dahil hindi po umaakyat ang presyo, ginagamit niya ang panahong ito para mas lalo pang dagdagan ang kanyang posisyon. Alam niya na ang bawat araw na nananatiling stable ang presyo ay karagdagang semento sa pundasyon ng susunod na malaking rally. Ang pasensya sa crypto ay binabayaran ng napakalaking interest at ang mga may malaking allocation kay XRP ang unang makikinabang dito kapag binitawan na ng mga whales ang preno. Yan sa kabuuan, ang pahayag po ni Developer Bird dito, yan, na ang pagkakaroon ng mahigit 50% net worth kay XRP ay isang sinyalis ng pagiging genius ay hindi lang isang simpleng clickbait o hype statement. Ito po ay isang refleksyon ng isang malalim na philosophy sa pag-i-invest na nakabatay sa aktual na utility, regulatory clarity, at ang hindi po maiiwasang pagbabago ng global system ng finance ngayon pong taong 2026. Sa XRP ay hindi lamang po isang cryptocurrency na umaasa sa tweets ng mga sikat na tao. Ito ay isang seryosong financial technology network na binuo para lutasin ang $1 trilyong na problema sa global banking. Mula po sa paggiba ng lumang correspondent banking system hanggang sa pagtatayo ng mga tulay para sa mga CBDCs ng iba't ibang bansa, sa XRP ay may malinaw na roadmap patungo sa tagumpay. Para sa mga investors na may sapat na lakas ng loob at disiplina na maglaan ng malaking bahagi ng kanilang net worth dito, ang desisyong ito ay isang kalkuladong taya para sa hinaharap ng institutional finance. Kaya manatili pong may anam, patuloy na mag-aral at palaging gamitin ang logic at data sa ating bawat desisyon sa market. Ang cryptocurrency market po ay hindi madali. Pero ang mga taong may tamang impormasyon ay sapat at saka sapat na pasensya ang siyang laging nagwawagi sa huli. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang ating recommended o suggested video dito.